mayroon pong kasabihan na kapag yung pong binubuksan ng Biblia, kailangan naman natin din ihanda buksan ang ating mga puso. Bago lahat, tayo muna ay manalangin sa ating Diyos. Panginoon, batigin niyo ang kakayanan ng aming pag-isipan at pag-unawa. Kami po ay mayroong pong bahay ng kasalanan. At ang mga salita ninyo espiritual, maunawaan lamang ito sa pamamaraan po ng Espiritu. Kaya dinadalangin namin ang inyong banal na Espiritu na siya pong lumukob sa amin, siya magbigay sa amin ng unawa upang huwag kaming magkamali sa pagtanggap ng inyong po mga salita. Tulungan nyo kami ngayong gabi na nawa ang aming puso po ay mayroong kababaan at mayroon kaming puso din na handang tuparin at gawin ang aming pong matututunan. So, aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ayaw ko sa inyo kung kayo ay nabiktima na ng panluloko. Pero sa akin, mismo sa aking sarili at sa aking nanay, kami po ay nabiktima ng panluloko. At ito ay nangyari noong 1965, noong kami po ay nasa Polo Road, doon kami nakatira, sa Polo Road noong 1965. At hindi namin talagang nakita at hindi namin napansin ang panluloko ng isang tao ito. Siya po ay nagpapanggap na isang pari. At marami siyang mga sinabi sa amin na siya po ay aming malapit na kamag-anak. Bisaya din. At higit sa lahat nakapagtataka, kaya kami nakumbinsi dahil kilala niya ang aming mga pamilya. Kilala niya ang aming lolo, pati lolo ng nanay ko, kilala pa rin. At yung mga asawa, parientes, kilala niya. At katunayan, meron din kaming kamag-anak na pari din, nagpapari din siya, taga-Bohol. Kaya napalagay ang aming loob. At dahil dito, malugod namin siyang tinanggap dahil sa kami ay relihiyoso talaga, lalo na yung nanay ko dahil yung nangunguna sa mga pangadji. Ako din, nangunguna ako sa mga pangadji. So, madali kaming nakumbinsi. Hanggang siya ay nagmisa. Nagmisa sa talaga sandali. May mga tolerators na ginagawa dyan. Tapos, kami mag-ina, hindi ko pa alam kung sino yung kasama namin noon, ay pinagdasal niya. At binanggit yung mga kaluluwa ng aming mga kamag-anak na matay. So, palagay kami. At pagkatapos, nung misa yun, humingi siya sa amin ng abuloy, donasyon. At nung magbigay yung nanay ko, dahil religyoso at generous din yung nanay ko, kilala yung nanay ko, nagbigay siya ng medyo malaki yung halaga ng time na yun. Hindi pumayag yung nagkukunaring pare. Dahil sabi niya, mayroon na siyang butika sa harapan ng PGH. At sabi ko, parang mayroon nga. Ako din nagsabi, parang mayroon nga. At mayroon daw siya kailangang bayaran. So, nagbigay nanay ko ng malaking halaga. Pero pagkaalis nung taong yun, doon kami na yung masmasan na hindi namin kilala. Pero, nabiktima na. Ewan ko sa inyo, marami na tayong nababalitaan na nabibiktima ng mga panluloko tulad ng mga budol-budol. Ano? Nasa TV, matatanda, talaga umiiyak, nawawalan sila ng pag-asa, nalulungkot sila. Napakabigat niyan, mga kapatid, na makita natin ang mga taong nabibiktima. At marami po talagang nababalitaan at nakakaawa sila. Pero higit na nakakabahala sa ating buhay kung tayo mismo ay mabudol-budol sa ating paniniwala. Sapagkat marami pong mga nagbubudol-budol dyan, umakampon ng kaaway, na sila nagpupula rin mga tunay na lingkod ng Diyos. At ginagamit nila ang Ebanghelyo, si Kristo. Pero ang sabi ng banal na kasulatan, maging maingat tayo dyan, kasi halimbawa, hindi pa ito yung ating text. Sa 2 Corinthians chapter 11, verse 11 to 14, ganito po ang sinabi ng banal na kasulatan. Ang sabi po sa 2 Corinthians chapter 11, verse 13, sa verse 13.
Sapagkat ang gayong mga tao ay mga huwad na apostol, mga mandaraya, manggagawa ng nagpapanggap na mga apostol ni Kristo, at hindi kataka-taka, sapagkat maging si Satanas man ay nagpapanggap na anghel ng liwanag. Kaya hindi nakapagtataka na ang kanyang mga ministro naman ay magpanggap na mga ministro ng katwiran. Ang kanilang wakas ay magiging ayon sa kanilang mga gawa. Ito sinabi ni Pablo. Kung sa panahon ngayon maraming manluloko, ganun din sa panahon ni Pablo. Lalo na sa pagbudol-budol ng mga kaluluwa. At yun ang napakasakla. Ngayon, sa ating panahon, makikilala ninyo kung sino yung totoong mga ngaral. Ito rin sabi ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 4, verse 5. Ang sabi ni Pablo, sapagkat hindi namin ipinangangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus bilang Panginoon at kami ay inyong mga lingkod dahil kay Kristo. Itong ating palatandaan. Kapag ka ang isang mangangaral, tinataas ang kanyang sarili, bida siya sa kanyang pangangaral at pati yung kanyang grupo, pati yung kanyang mga angkin, ari-arian, kung yun ang natataas sa kanyang kausayan, ang sabi ni Pablo, hindi yan totoong ministro, sapagkat ang sabi ni Pablo, ang tunay na mangaral, hindi niya pinapangaral ang kanyang sarili. At karamihan sa mga ngaral ngayon, na nasa ating paligid, grupo nila, yung tao nyo na tinataas, matutuwa ka sapagkat natataas ng gusto yung kanilang mga ministro. Pero ang pinapangaral nila, hindi yung ebanghelyo, kundi yung kanilang galing, yung kanilang husay. Makukumbinsin ka. Kaya ang sabi ni Pablo, isang mariing babala sa atin, doon sa nangangaral, na tinataas ang kanilang sarili, at ipinapakita yung galing nila, pero hindi ang totoong ebanghelyo ang kanilang tinuturo. Ang sabi ni Pablo, Galatia 7:9, ganito ang sabi ni Pablo, hindi sa may ibang ebanghelyo. Totoo niyan, wala talagang ibang ebanghelyo. Isa lamang ang ebanghelyo. Kaya nga lamang, ang sabi diyan, kundi mayroong ilan na nanggugulo sa inyo at nagnanais baluktutin ang ebanghelyo ni Kristo. Binabaluktot nila. No, kanilang inaagaw ang pansin ng mga tao na maniwala sa kanila, sa husay nila, ginagamit ang pangalan ni Kristo para sila'y makagawa ng kanilang gustuhin. Gagamot, paghihiling, pagpapayaman, yun ang kanilang ginagawa. Hindi yan ebanghelyo. Kaya sabi ni Pablo sa versikulo 8, subalit kahit kami o anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba sa aming ipinapangala sa inyo, ay hayaan siyang sumpain. Yung pong mga ngaral na sarili ang tinataas, grupong tinataas, at ang kanilang ipinapangaral, yung paano silang kumita, paano silang yumaman, paano tumanyag yung kanilang mga produkto, ang sabi ni Pablo dyan, sumpain. Sapagkat hindi yan totoong mga ngaral. Now, ang tanong, paano natin matyak na tama ang ating paniniwala? Paano natin matyak na tama ang ating pinapakinggang ebanghelyo? Now, alam niyo kung paano? Kailangan nating maunawaan ano ba ang ebanghelyo. Kayo ba alam niyo na kung ano ebanghelyo? Narinig niya. Yun ang unang-una, kailangan nating maunawaan kung ano ang ebanghelyo. Ang ebanghelyo ay hindi ayon sa kahusayan ng pananalita ng may mataas na pinag-aralan. Hindi yan nakukuha sa magagaling mo nagtapos ng mga universidad. Hindi dyan nabapatay. Kundi kung ano ang sinasabi ng Biblia. Kung ano sinasabi ng banal na kasulatan. At ngayon, tignan natin kung ano ang ebanghelyo na sinasabi sa Biblia. Buksan natin ang ating Biblia sa unang Korinto, kabanatang 15. 1 Corinthians chapter 15, at ito po ang ebanghelyo. At ito ang ating pag-aaralan ngayon, nang sa ganun hindi mabudol-budol yung ating mga kaluluwa. Ito ang sabi sa 1 Corinthians chapter 15, verse 1
to 4. Now, ang salita ng Diyos hindi po mahirap unawain. Kahit ang mga walang pinag-aralan, kayang unawain kung handa lang ang puso nating pakinggan ang Ebanghelyo. Ganito ang sabi. Verse 1. Ngayon mga kapatid, ipinaalala ko sa inyo ang magandang balita na ipinangaro ko sa inyo na inyo nang tinanggap na siya naman ninyong pinaninindigan. Sa ibang salita po, yung pong Ebanghelyo, ibig sabihin, magandang balita. No? Magandang balita ng kaligtasan. At ang sabi ni Pablo rito, yun daw ang kanyang pinangaral. Verse 2, na sa pamamagitan nito, kayo ay ligtas. Kung matatag ninyo ito, pangahawakan. Malibang kayo'y sumasampalataya ng walang kabuluhan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat, ang akin ding tinanggap. Yun ang dahilan ni Pablo, bakit siya naligtas, bakit siya naging apostol, dahil natanggap niya ang Ebanghelyo. At ano yung Ebanghelyo ang tanggap niya? Tignan natin sa verse 3. Na si Kristo ay namatay, una, para sa ating mga kasalanan, ikalawa, ayon sa kasulatan, tatlo, at siya'y inilibing, apat, at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa kasulatan. Naroon po, ang magandang balita ng kaligtasan, si Kristo. Pagkatapos, ang sabi, si Kristo na namatay para sa mga kasalanan, ayon sa kasulatan, inilibing at muling nabuhay. Now, isa-isahin natin yan para maunawaan natin kung anong nilalaman noong balitang yon na si Kristo namatay, nilibing, at muling nabuhay. Una, ang Ebanghelyo ay si Jesucristo at ang kanyang mga gawa. Hindi pwedeng paghiwalayin yon. Sapagkat si Kristo at ang kanyang mga gawa, ito yung makapagliligtas sa isang makasalanan. Okay? Ito yung magandang balita ng kaligtasan. Isa-isahin natin, si Kristo at ang kanyang mga gawa. Unang tanong, sino si Jesucristo? Kung tao po ang ating pong tatanungin, meron silang iba't ibang paniniwala. Sabi ng iba, si Kristo mabuting guro lang yan. Si Kristo ay propeta lang yan. Si Kristo ay tao lamang. Iba naman, si Kristo ay Diyos. May kanya-kanyang paniniwala. Pero tignan natin, ano ang sinasabi ng Biblia. Huwag nating balututin yung Biblia. Ang sabi sa Roma 9, versikulo 5, ilan lang ito sa pagpapatunay kung sino si Jesucristo. Ganito ang sabi. Hindi ito mahirap unawain. Okay? Roma 9:5. Ganito ang sabi. Sa kanila ang mga patriarka at sa kanila nagmula ang Kristo ayon sa laman. Yung Kristo raw ay nasa ayon sa laman na siyang nangingibabaw sa lahat. Diyos na maluwalhati magpakailanman tinimbrihan ng Amen. Sino daw si Kristo diyan? Sino daw? Ha? Siya ay Diyos na maluwalhati magpakailanman. Amen. Ibig sabihin, aprobado, totoo, tunay. Mismong Biblia nagsasabi na si Kristo ay Diyos magpakailanman. So, sino paniwalaan natin? Yung sinasabi ng mga tao, sinasabi ng kung sinong mga leader? Hindi. Ang ating paniwalaan ay Biblia. Anong sabi dyan? Si Kristo ay nasa laman. Bakit? Tao lang ba si Kristo? Pag sinabing si Kristo ayon sa laman, ibig sabihin mayroon siyang pinagmulan bago siya naging laman. Siya ay Diyos, magpawalang hanggan. Mismo sinabi dyan. Si Jesus ay Diyos na maluwalhati magpakailanman. Now, bakit siya nasa laman? Basahin din naman natin ang ibang kasulatan. Hebreo 10, versikulo 5 hanggang 7. Hebreo
10, versikulo 5 hanggang 7. Ganito ang sabi. Kaya't pagdating ni Kristo sa sanlibutan, ay sinabi niya, hindi mo nais ang alay at handog, ngunit ipinaghanda mo ko ng isang katawan. Ang kausap dito ni Jesus ay ang Ama. Ang sabi ni Jesus Christ, hindi mo nais ang alay at handog ng mga tao daw. No? Ngunit ipinaghanda mo ko ng isang katawan. Sa mga handog na sinusunog at sa mga handog para sa mga kasalanan ay hindi ka nalulugod. Yung gawaran ng mga taong handog, hindi nalulugod ng Diyos. Pero si Kristo, hinandaan ng Diyos ng katawan. Verse 7, kaya't sinabi ko, narito ako'y dumating upang gawin ang iyong kalooban, O Diyos. Sa balumbon ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin. Nang sabihin niya sa taas na hindi mo ibig at hindi mo rin kinalugdan ang alay at mga handog, ang buong handog na sinusunog ng mga alay para sa kasalanan na nihandog ayon sa kautusan. Dito yung mga tao, no? Mga pari ng araw. Hindi nalulugod ang Kristiyan. Pero si Kristo ay hinandaan ng katawan ng laman ng Diyos upang siya mismo ang maging handog para sa kasalanan. Ang nakita natin dyan, bakit nagkatawang tao si Kristo? Dalawa. Upang sundin, tupdin ang kalooban ng Ama. At ikalawa, upang gawin ang sinasabi ng buong kautusan. Nakuha nyo? So, si Jesus Christ nagkatawang tao para sundin ang kalooban ng Ama. At the same time naman, si Kristo ay nagkatawang tao at mamamatay sa krus sapagkat iyon ang sinabi ng kasulatan na dapat mangyari sa Kanya. Yun ang batas. Kaya ito si Kristo, siya Diyos, magpawalang hanggan, nagkatawang tao upang tupdin ang kalooban ng Ama at upang ganapin ang sinasabi ng kautusan. Kaya siya ay Diyos na manunubos. Tingnan niyo Matthew 1. Matthew 1:21. Ganito ang sabi. Ito po'y salita na kung saan ang anghel nagpakita kay Jose na asawa ni Maria. Hindi pa sila kasal ni Jose at saka Maria, nagbuntis na si Maria. Kaya si Jose nalulungkot siya. Pero pinalakas siya ng anghel ng kausapin. Sabi niya na anghel, huwag kang matakot Jose na kunin mong asawa si Maria sapagkat si Maria hindi nagtaksil sa iyo. Ang ibinubuntis niya ay hindi mula sa tao, kundi ang binubuntis niya ay pagliling ng Diyos sa kanya. Kaya si Jose, nabuhayan siya. Tinanggap niyo si Maria. Pero ang sabi ng anghel sa kanya, sa 21, siya'y manganganak ng isang lalaki. At ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus. Bakit daw? Sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Kaya sa tinawag na Jesus, ang ibig sabihin ng Jesus, Panginoong tagapagligtas. Okay? Siya ang magliligtas sa kanyang bayan. May bayan siya, no? May mga tao siya. Sa kanilang mga kasalanan. Kaya sa isang banda, ang pangalan ni Jesus Christ ay hindi lang Jesus, kundi Emmanuel. Ano ibig sabihin ng Emmanuel? Verse 23. Narito, magdadalang tao ang isang birhen at manganganak ng isang lalaki. At ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel. Na ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. Ibig sabihin si Jesus, noong siya'y nagkatawang tao, dahil ipinanganak siya bilang tao, kasama natin ang Diyos. Okay? Kasama natin ang Diyos. So, sa maikling pangungusap, alam na natin kung sino si Kristo. Hindi tayo maniniwala sa sabi-sabi ng mga tao. Kung ano sinasabi ng Biblia, si Kristo ay Diyos, magpakailanman. Siya ay nagkatawang tao upang tupdin ang kalooban ng Ama at tuparin ang kautusan na siya'y dapat mamatay para sa katubusan ng kanyang mga tao. Yan po si Jesus. Yan si Jesus. At ikalawa, yung kanyang mga gawa. Okay, anong ebanghelyo? Ang ebanghelyo ay si Jesus at ang kanyang mga gawa. Ano yung mga gawa na ginawa ni Jesucristo? Now, ang Biblia uli ang magsasabi. Philippians 2:6. Philippians 2:6 hanggang 7. Pakibasa lang.
Ano sabi dyan? Sige po. Kahit sino? Na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay ang dapat panghawakan, ang pagiging kapantay ng Diyos. Kundi, hinubaran niya ang kanya sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. Okay, ano sabi dyan? Sino daw si Jesus? Siya ay Diyos. Pero, nung siya'y nagkatawang tao, hindi niya inagaw ang kanyang ang sarili na maging kapantay ng Diyos. Bakit? Anong layunin ni Kristo? Hindi para magpakilala ng Diyos kung siya'y nasa tao, kundi sundin ang kalooban ng Ama. Hindi niya pinantayan ng Ama. Andun siya sa pagpapakumbaba, hindi niya inagaw ang kapurihan bilang isang Diyos, kundi sabi dyan, hinubad niya ito. Ibig sabihin, hindi naman mahubad yung kanyang pagka-Diyos, kundi hindi niya ginamit ang kanyang pagka-Diyos dahil siya'y nasa ilalim ng pagpapasakop sa Ama. Kaya siya ay nagpapakumbaba. Pero mo, ang Diyos na napakataas, pero ngayon, siya ay kapantay ng tao, napakababa po ng kalagayan ni Kristo. At hindi lang yon, siya po ay naging isang masunurin. Verse 8, pakibasa ulit, nadukong mo, Roy. At palibhasa'y natagpuan sa anyo ng tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Okay, ano yung gawa ni Kristo? Ano yung pinakita sa atin dito? Ang gawa niya, siya ay nagpakumbaba, hindi niya pinantayan ng Ama, kundi sumunod siya, nagpakababa, hanggang siya ay mamatay sa krus. Namatay sa krus. Anong layunin? Para siya ay maging manunubos ng mga makasalanan. At dahil doon, sa kanyang kamatayan sa krus, namatay ba siya? Ayon sa kasaysayan, sa Biblia? Namatay. Namatay si Jesus talaga. At ang kamatayan ni Jesus ay sinaksihan ng maraming tao. Hanggang ngayon, dumating sa atin, ayon sa kasaysayan, namatay talaga si Kristo at nilibing. Pero, ang dapat natin panghawakan ay ang Biblia. Ang Biblia mismo ang magpapatunay na si Jesus ay namatay. Kasi kung di siya mamamatay para sa kasalanan, wala pong katubusan ng tao. Okay? So, itong si Jesus ay namatay at inilibing. At ang pagkakalibing ni Yesu Kristo ay sinaksihan ng maraming tao. No? Ngunit, sa kanyang pagkalibing, mayroon siyang binitiwang aral na sa ikatlong araw, muli siyang mabubuhay. Kaya yung mga taong kalaban ni Kristo, tinitiyak nila na si Kristo ay huwag lumabas sa libingan. Anong ginawa nila? Binantayan nila yung libingan. Nilagyan ng selyo, nilagyan ng bato, para hindi masabing nawala si Kristo, baka ninakaw ng mga alagad. Kasi, katunayan na si Kristo ay namatay, inilibing at nabuhay. Hindi na sabi, Mateo 27. Mateo 27, versikulo 62 hanggang 66. Ganito ang pagkakasabi, ang dalang basa, no? Kinabukasan, pagkatapos ng araw ng paghahanda, ang mga punong pari at mga pariseyo ay nagpulong sa kaharian ni Pilato. Nagtipon-tipon sila, nangangamba sila eh. No? Baka mangyari na mawala siyang katawan ni Kristo. Na nagsasabi, Ginoo, natatandaan namin na sinabi ng bandarayang iyon, si Kristo ang tinutukoy, nang nabubuhay pa siya, pagkaraan ng ikatlong araw ay babangon ako muli. Kaya ipag-utos mo, nagbantayan ng libingan hanggang sa ikatlong araw. Baka pumaroon ang kanyang mga alagad at siya'y nakawin at sabihin ng mga tao, siya'y bumangon mula sa mga patay. At magiging masahol pa ang huling pandaraya sa kanya. Kaysa una, ang tingin nila mandaraya si Jesus. At sinabi ni Pilato, mayroon kayong bantay. Humayo kayo, bantayan ninyo sa paraang alam ninyo. Kaya sila'y pumaroon at iningatan nila ang libingan at tinatakan ang bato na kasama nila ang bantay. Ano yung pinapakita dyan? Ano pinapakita dyan na mismo yung mga kaaway ni Kristo, mga hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao, sila mismo ang nagbantay. Saan?
sa libingan ni Jesus. Kaya nagpapatunay na totoong namatay si Jesus. Sino mismo? Maraming nagtuturo ngayon, actually hindi naman si Jesus ang namatay talaga eh. Kundi si Jesus nung napako, dahil Diyos siya, umalis siya sa katawan dahil Diyos siya, at ang nilibing na lamang ay yung kanyang katawan lupa. Kung tawagin niyan phantom, multo lang. Hindi po yan ang doktrina. Mismo ang mga gwardyang ito ang nagpapatunay na patay dahil binantayan nila. Ngayon, kinabukasan, tatlong araw, ano nangyari? 28 ng Mateo, versikulo 1 hanggang 6. Pagkatapos ng Sabat, ibig sabihin Sabado, okay? Ano yung pagkatapos ng Sabado? Sunday. Okay, Linggo. Linggo ng pagkabuhay. Kaya ang Kristiyano sumasamba sa Panginoon na muling nabuhay, hindi sa Panginoon na namatay, kundi muling pagkabuhay. Kaya Sunday ang ating pagsamba at hindi Sabado. Dahil patay pa siya noon eh. Okay? Pagkatapos ng Sabat, pagbubukang liwayway, ng unang araw ng Sanlinggo, si Maria Magdalena at ang isa pang Maria ay pumaroon upang tignan ang libingan. At biglang nagkaroon ng malakas na lindol, sapagkat bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon na naparoon at iginulong ang bato at umupo sa ibabaw nito. Ang kanyang anyo ay tulad sa kidlat at ang kanyang pananamit ay mapuputing parang busina. Paray ko, pag kayo nakita niya, sasambahin yung anghel na yun. Kasi maraming sumasamba sa anghel niya. Yan ang turo ng mga reliyon niya. Verse 4, at natakot sa kanya, nanginig ang mga bantay. Yun, mga bantay, no? Nanginig. At naging tulad sa mga patay. Akala niyo yun? Ngunit sumagot ang anghel at sinabi sa mga babae, huwag kayong matakot, sapagkat nalalaman kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala siya rito, sapagkat siya'y binuhay tulad ng sinabi niya. Halika kayo, tingnan ninyo ang dakong hinigaan niya. Yung mga bantay na kasaksi, wala yung katawan ni Kristo. Sino Maria at mga ibang babae, nakita nila, wala si Kristo. Kaya namatay si Kristo, alam nila. Nilibing si Kristo, alam nila. Muling nabuhay si Kristo, alam naman ako. Yun ang kanyang ginawa. Ngayon, sa kanyang muling pagkabuhay, napakahalaga yun. Kasi yun yung patunay na sino mang sumampalataya kay Kristo, may katiyakan siyang maliligtas at muli siyang mabubuhay. Kasi muling pagkabuhay ni Kristo, yun ang final na patotoo na kung ikaw'y sasampalataya sa Kanya, maliligtas ka at muli kang mabubuhay. Dahil kung hindi nabuhay muli si Kristo, patay ang ating pananampalataya. Patay. Hindi totoo. Hindi totoo yung mga turo ng iba. Kaya tingnan yung sabi, balik tayo sa ating text, 1 Corinthians chapter 14. Basahin natin yung karugtong. Verse 4. Ganito ang sabi. At siya'y inilibing at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Nakasulat. Pagkatapos sa 5, at siya'y nagpakita kay Cephas, kay Pedro. At pagkatapos ay sa 12. Pagkatapos ay nagpakita siyang binsanan sa mahigit na 500 kapatid na ang karamihan sa mga ito ay buhay pa hanggang ngayon. Bagaman ang mga iba'y namatay na. Pagkatapos ay nagpakita siya kay Santiago. Pagkatapos ay sa lahat ng mga apostol. At sa katapusan, tulad sa isang ipinanak ng wala sa panahon, ay nagpakita rin siya sa akin. Mismo si Pablo. Nagpatotoo. Kaya lahat itong nakasaksi na si Kristo ay nabuhay, sila yung nagpapatotoo sa magandang balita. Kay Kristo, bagamat siya'y namatay at nilibing, ay muling nabuhay. At sino mang sasampalataya sa magandang balitang ito, sila ay mapapatawad sa kanilang kasalanan at sila ay maliligtas. Ito ang mabuting balita o ebanghelyo ng kaligtasan sa mga makasalanang sumasampalataya kay Kristo na tanging tagapagligtas. Balikan natin ang turo ng mga relihiyon ngayon. Ito ba ang kanilang tinuturo? Hindi. Paano manggaling, paano magpalabas ng mga bituka, paano magpayaman, yun ang kanilang ebanghelyo. Paano magbigay ng 100, babalik sa iyo ng 1,000. Hindi yan ang ebanghelyo. Ang ebanghelyo
na kung ikaw ay isang makasalanan at sumampalataya kay Jesus, na si Jesus ay Diyos at nagkatawang tao, siya naglingkod hanggang kamatayan, inilibing at muling nabuhay, ikaw ay maliligtas. Yun ang Ebanghelyo. Ito bang narinig yung pangaral sa mga iglesia? Kung hindi yan, binabaluktot nila ang Ebanghelyo. At ang sabi ni Pablo sa Galatia 1:8, pakasumpain, kahit anghel man siya, na mangaral na kaiba sa ipinangaral ng Ebanghelyo, siya po ay pakasumpain. Ngayon, ikalawa. So nakita natin, ang Ebanghelyo ay si Jesucristo at ang kanyang mga gawa. Sa lumang tipan, ipinahayag na roon kung sino ang tagapagligtas at ang kanyang mga gawa, ipinahayag na. Kaya ang bagong tipan, yun ang katuparan. Okay? Ngayon, ikalawa, ang Ebanghelyo ay mabuting balita ng kaligtasan. Nakita natin, ang Ebanghelyo ay si Jesus at ang kanyang gawa. Ang kanyang perfect, yung tapos na gawa. Kaya, si Kristo at ang kanyang gawa, ito yung magandang balita ng kaligtasan. Na sinabi pong Ebanghelyo o magandang balita ng kaligtasan, alam niyo ba ang sabi sa Biblia? Ito yung kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan noong nakikinig at sumasampalataya. Tingnan ang sabi sa Roma 1:16. Ang sabi ni Pablo, kaya si Pablo, kahit na siya ay ginulpi, halos pinatay, ilang beses siya mamatay, pinagbabato na siya, nanunod siya sa karagatan, pero hindi siya tumigil. Bakit po? Sapagkat ito ang pag-asa ng mga kasalanan tulad natin. Kaya sabi ni Pablo, sapagkat hindi ko ikinahiya ang Ebanghelyo. Ano ibig sabihin ng Ebanghelyo? Magandang balita ng kaligtasan. Sapagkat hindi ko kinahiya ang Ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Okay? Ngayon, kung ikaw ay napupunta sa isang grupo na hindi si Kristo ang naging sentro ng inyong pagsamba, pakikinig ng Ebanghelyo, kapatid, binabaluktot nila ang Ebanghelyo. Sapagkat ang totoong Ebanghelyo, ito yung kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng mga sumasampalataya. Kaya kung ito'y kapangyarihan ng Diyos, kailangan lang ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat. Sapagkat walang ibang kaligtasan matatagpuan ng sino mang tao sa mundong ito maliban na kanilang mapakinggan at sampalatayanan si Kristo at ang kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Kailangan ito ipangaral. Pero maraming tao ngayon na ayaw nilang makinig. Sapagkat mayroon silang akala may paraan. Kaya nga, utos ni Kristo na ipangaral ang Ebanghelyo. Tingnan nyo ang sabi sa Lucas 24:46. Lucas 24:46, versikulo 47. Ganito ang sabi ni Jesus Christ. Nung siya'y muling mabuhay na, nakita ang kanyang mga alagad. Bago siya umalis, patungong langit, pinagsabihan niya ang mga alagad. Ang sabi, sinabi niya sa kanila, ganyan ang nasusulat. Okay? So yung nasusulat mula sa lumang tipan, naganap ni Kristo. Ayon sa kasulatan. Yung kanyang kamatayan, yung kanyang katubusan, naganap. Kaya sabi ni Kristo, ganyan ang nasusulat na kailangan magdusa ang Kristo at muling mabuhay mula sa mga patay sa ikatlong araw. At ipangaral ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa kanyang pangalan sa lahat ng bansa mula sa Jerusalem. Napakakapangyarihan pala ito dahil kapag napakinggan mong pangangaral ng Kristo at ang kanyang gawa sa krus ng Kalbaryo, ang sabi dyan, ito yung panawagan ng pagsisisi at pagpapatawad ng kasalanan. Wala pong iba. Wala pong ibang paraan ang Diyos. Yan lang po ang paraan ng Diyos. Kaya ipinag-utos ni Kristo, ipangaral ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan. Basahin natin sa Mateo 28. Pagpapatawad ng kasalanan. Ngayon naman sa 28:19. 28:19 hanggang 20, ganito sabi. Ang sabi ni Kristo sa kanila, sa kabilang banda naman, sulat ni Mateo, kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. At turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo.
At narito, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Ano naman ang iniutos ng Panginoon dito sa mga alagad sa sulat ni Mateo? Gawing alagad ang lahat ng sumampalataya. At kapag sila po'y sumampalataya na at sila'y naging alagad na, bautismon sila sa pangalan ng Panginoon, ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, at turuan sila para tumibay ang kanilang paniniwala sa Diyos. Hindi turuan paano manggamot, kung paano yumaman. So nakita natin, iniutos ng Panginoon na ipangaral ang Ebanghelyo sapagkat ito ang kapatawaran ng kasalanan, at ikalawa, ito ang paraan para ang tao ay maging alagad ni Kristo. At ikatlo, Mark 16:15. Ganito ang sabi. Mark 16:15. At sinabi niya sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Walang pinipili. Sa lahat ng nilikha. At ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Napakarami pong taong hindi sumasampalataya sa Ebanghelyo. Bakit? Hindi nila naunawaan kung ano yung Ebanghelyo. Pag narinig nila Ebanghelyo, naku, dudoktrinahan ka. Totoo yan, dudoktrinahan ka ng katotohanan na tanging si Kristo lang ang iyong maging tagapagligtas. At kung aaminin mong ikay makasalanan, tiyak ikaw ay mapapatawad sa iyong kasalanan. Kaya ipinag-uutos na ipangaral ang Ebanghelyo. Kaya sa bawat iglesia, ipinapangaral ito. Lahat ng bahagi ng buhay ni Kristo ipinapangaral upang ang pananampalataya ng mga tagapakinig ay mapunta kay Kristo at hindi sa tagapagturo. Karamihan ngayon, sikat yung tagapagturo, sikat yung pastor, sikat yung kutsinyo nandyan sa kanilang harapan ng sasalita. Hindi yun ang totoong Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo, dalhin sila kay Kristo. Sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay ng Ama upang maligtas ang sinumang sumampalataya. So balikan natin, anong Ebanghelyo? Si Jesus at ang kanyang gawa. Tapos na gawa sa krus. Kaya nga, kung ang Ebanghelyo ay si Kristo at ang tapos niyang gawa, dapat lang malaman na ang Ebanghelyo ay ang mabuting balita ng kaligtasan. At dahil mabuting balita, kailangan itong ipangaral sapagkat itong kapangyarihan ng Ama para maligtas ang sino bang sumampalataya. Ikatlo, ang Ebanghelyo ay kinakailangang pakinggan. Okay? Kung si Jesus at ang kanyang tapos na gawa sa krus ang Ebanghelyo at itong kapangyarihan ng Diyos na mabuting balita na ipinapangaral, kailangan natin itong pakinggan. Obligasyon nating pakinggan ito. Lahat ng tao dapat makinig sa pangangaral ng Ebanghelyo. Tingnan nyo ang sabi, balik tayo sa ating text. 1 Corinthians 15 verse 1 to 2. Ganito ang sabi. Ngayon, mga kapatid, ang sabi ni Pablo sa mga Kristiyano sa Corinto. Ngayon, mga kapatid, ipinaalala ko sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo. Nangaral na pala si Pablo sa kanila, no? Na inyo nang tinanggap. Dahil Kristiyano sila. Na siya naman ninyong pinaninindigan. Sa pamamagitan nito, kayo ay ligtas. Kung, ang sabi niyan, may condition eh. Ibig sabihin, hindi pa pala nakatitiyak na lahat ay ligtas. Kung matatag ninyo itong panghahawakan at malibang kayo'y sumampalataya ng walang kabuluhan. So ito dapat natin malaman ito. Mayroon pong kondisyon. Tingnan natin. Yung pong pangangaral ng Ebanghelyo na dapat pinapakinggan ng sino man at lahat ng tao. Napakalaga sapagkat yung mabuting balita tungkol kay Jesus na sino? Diyos, nagkatawang tao, namatay, inilibing at muling nabuhay, kapangyarihan ng Diyos sa ikaligtas, dito po nagsisimula ang pananampalatayang nakapag-liligtas. Okay? So kailangan pakinggan ang mabuting balita o Ebanghelyo sapagkat dito magmumula ang pananampalatayang nakapag-liligtas.
Saan natin makikita yun? Nasa pamagitan ng pakikinig ng salita o ng Ebanghelyo, dumarating ang pananampalataya. Kutis, tagal tayo Kristiano. Roma 10, versikulo 17. Hindi nga sabi. Kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamagitan ng Ebanghelyo ni Kristo. Ano yung Ebanghelyo ni Kristo? Si Diyos, nagkatawang tao, namatay, inilibing, at muling nabuhay. Yun yung Ebanghelyo. Yun yung mabuting balita. Ngayon sa ating pakikinig, naunawaan natin, dumarating yung ating paniniwala. Nagkakaroon tayo ng pagtitiwala. At dahil mayroon tayong panampalataya, ang tao ngayon tumatawag kay Kristo. Tumatawag ng Panginoon na may panampalataya. Kaya ang pangako, ang sino bang tumatawag kay Jesus ay maliligtas. Okay? Bakit siya tumatawag? Dahil nakatanggap siya ng panampalataya sa pamagitan ng pakikinig ng salita ng Ebanghelyo. Hindi yung sabi sa Roma 10:11, versikulo 1, Romans 10, verse 11 to 13. Hindi yung sabi. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, o ng kasulatan, ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay hindi malagay sa kahihiyan. Bakit? Sapagkat walang pagkakaiba. Kahit ano ka pa man, no? Pilipino, Inchik, Amerikano, o Muslim, o ikay Katoliko, o Baptist ka, o born again. Sapagkat, ang sabi dyan, walang pagkakaiba sa Hudyo at Griego. Sapagkat ang Panginoon ay siya rin Panginoon ng lahat. At siya'y mapagbigay sa lahat ng tumatawag sa Kanya. So, ang lahat ng tumatawag, mayroong binibigay ang Panginoon. Verse 13, sapagkat ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Yung pala eh. Kapag ikaw ay nakinig ng Ebanghelyo, mabuting balita ng kaligtasan, dumarating sa iyo ang pananampalataya. At dahil may pananampalataya ka, ito rin totoong pagtawag sa Panginoon. Panginoon, iligtas mo ko. At ang pangako dyan, ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Pero teka, walang makakatawag na sino man na tao sa Panginoon na may totoong pagtawag. Lahat ng tao tumatawag ng Panginoon, pero kung daw, Matthew 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon ay pagbubuksan ng langit. Pero sabi nito, lahat ng tumawag sa Panginoon ay maliligtas. Sino yung mga tumatawag na yun? Mayroong pananampalataya. Now, tingnan nyo. Sapagkat, wala pong makatawag sa Panginoon kung wala siyang tamang pananampalataya. Verse 14. Ngunit, paano nga silang tatawag sa Kanya na hindi nila sinampalatayanan? Okay? So, pang-relihiyoso lang yun. Sinasabit pa yung krus ni Kristo. Nagpupuros pa. Kung wala naman silang panampalataya. Saan nagmumula ang panampalataya? Pakikinig ng pangangaral ng salita. Alin salita? Ebanghelyo. Kaya sabi, ngunit paano nga sila tatawag sa Kanya na hindi nila sinasampalatayanan? At paano sila sasampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? Napakalata yung pakikinig. At paano sila makikinig kung walang mga ngaral? Yun po yung dapat niyong tignan. Sino yung totoong mga ngaral? 15. At paano sila mangangaral kung hindi sila sinugo? Kaya sabi ni Pablo sa ating introduction, hindi namin ipinapangaral ng aming sarili. Pero mga bulaan, sila'y kunwari na mga ministro ng liwanag, pero ang kanilang kalooban, may layunin silang dayain ang kanilang tagapakinig, magpaparami sila ng mga miyembro, magpaparami sila ng pera, at sisikat siya, mababantog siya, ang gusto niya, tinataas siya ng kanyang mga miyembro. Kaya ang sabi nga dito sa ating binasa, sa verse 15, kay ganda ng mga paa ng mga nagdadala ng mabuting balita, ng mabuting bagay. Yun po hinahanap ngayon ng mga tao. Sapagkat ang mga tao sa kasulukuyan, nadibibiktima ng budol-budol sa kanilang kaluluwa. Sapagkat marami pong nagbudol-budol ng panampalataya. Kaya ang sabi ng mga tao ito, napakaganda ng mga paa ng mga taong totoong nangangaral na nagdadala ng tama at mabuting balita. Kaya ang sabi sa 16,
Subalit hindi lahat ay sumunod sa Ebanghelyo sapagkat sinasabi ni Isaias, Panginoon, sinong naniwala sa aming balita? Sino lamang ang maniniwala? Yung mga binigyan ng pananampalataya. Kaya ang sabi sa 17, kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng Ebanghelyo ni Kristo sa Kristo. Tinyak dyan at ang pakikinig sapagkat marami pong nakikinig na nangangaral pero hindi Ebanghelyo ni Kristo ang pinapangaral. Ebanghelyo ni Pastor. Kaya na, kung ang Ebanghelyo si Kristo at ang kanyang mga gawa, at ito yung mabuting balita ng kaligtasan, kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtas ng mga sumasampalataya, na ipinapangaral, kailangan itong pakinggan. Kailangan itong pakinggan. Sapagkat, ang Ebanghelyo, ang siyang instrumento ng Espiritu ng Diyos upang gumawa sa buhay mo. Buhay ng tagapakinig. Ganitong sinabi ni Santiago sa mga tagapakinig sa kanyang panahon noon. Sa James 1:18, paano sila naligtas? Ang sabi, alinsunod sa kanyang sariling kalooban, tayo ay ipinanganak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo maging isang uri ng mga unang bunga sa kanyang mga nilalang. Paano daw ipinanganak na muli ang mga mananampalataya noon? Sa pamamagitan ng salita, sa pamamagitan ng Ebanghelyo. At ang sabi rin ni Pedro sa 1 Peter chapter 1 verse 23, ipinanganak na kayong muli, hindi ng binhing nasisira, kundi ng walang kasiraan sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos, ang Ebanghelyo ng Diyos. So mga kapit, ang Ebanghelyo po ng Diyos, ito yung si Kristo nagkatawang tao, namatay, nilibing, at muling nabuhay. Ito yung ginagamit ng Espiritu Santo na sa tuwing ito'y pinapakinggan ng mga tao, itong pinapangaral, ang Espiritu Santo mismo ang gumagawa sa puso ng bawat isang tao na nakikinig. Okay? Hindi natin alam yun. Pero ang Espiritu Santo gumagawa. Ito yung sumusupok, nagkukonvict ng ating puso. Ano ibig sabihin po ng convict? Conviction? Ibig sabihin, tinamaan ka, no? Tinamaan ka na iyong napakinggan, totoo. No? Totoo. Hindi mo pwedeng baliwalain. Talagang na-convict ka, na talagang napatunayan sa iyong sarili na totoo. Una, na ikaw ay makasalanan. Totoo talaga nagsasabi yung pangangal na makasalanan ka. At ang tanging mong pag-aasa ay si Kristo. At si Kristo lamang ang tagapagligtas. Yun po yung conviction. Hanggat hindi mo nararamdaman yan, walang pakialam ka sa kaligtasan. Wala kang pakialam kung anong kasalanan mo, mananatili ka sa kasalanan mo. Manatili ka sa takot mo. Kasi wala kang conviction. Pero kung tinatanggap natin, tungkulin natin pakinggan ng Ebanghelyo, ito yung instrumento ng Diyos para supukin ang puso mo. Kausapin ka. Kaya, ang pangangaral po, ay hindi po sa husay ng mga nagsasalita. Hindi sa kanilang pinag-aralan, kahit saan pa sila nag-aaral ng Bible school. Hindi po yun nababatay. Sapagkat gaano man kagaling magsalita, ang sino mang tao may pinag-aralan, hindi yun ang magkukonvict sa puso ng tagapakikinig, kundi ang magkukonvict ay ang gawa ng Espiritu. Basahin natin, sabi ni Pablo. Si Pablo, alam natin, si Pablo ay Pariseo. Aral siya kay Gamaliel. Magaling siya magsalita. Mahusay siya. Walang makakatalo sa kanya sa debate. Si Pablo. Pero hindi na ginamit yun. Kundi kung ano yung nakita niya sa banal na kasulatan, buong pakumbaba niya na hindi niya dinadagdagan, hindi niya binabaraptot kung ano yung mabuting balita. Yun ang pinangaral niya. Bakit po? Upang yung mga tagapakinig ay huwag magtiwala sa kanya, kundi magtiwala sa ipinapangaral niya. Sapagkat ang Ebanghelyo lamang ang maaaring makapagligtas sa kanila. Tingnan sabi ni Pablo, 1 Corinthians chapter 2, verse 1 to 5. Nung mangaral si Pablo sa Corinto, nagkagulo ka roon kasi marami na po ang nagyayabang, nagkampi-kampi na. Ako kay Apostol, Pablo, ako kay Pedro, ako kay Kristo. Nagtataas na sila ng mga leader. Kaya sabi ni Pablo sa kanila, mga kapatid, nang ako ay dumating sa inyo,
Hindi ako dumating na nagpapayag sa inyo ng patutuo ng Diyos sa pamamagitan ng matatayog na pananalita o karunungan. Hindi na ginamit yun. Ang ginamit niya, kung anong sinabi ng Biblia, siya yung pinapangalan. Verse 2, sapagkat aking ipinasyang walang anumang malaman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo, at siya na ipinako sa krus. Verse 3, ako'y kasama ninyo na may kahinaan, takot at lubhang panginginig. Bakit? Ayaw niya na ang tao humanga sa Kanya. Ayaw niya ng panampalataya ng mga tao ay mabaling sa iba. Kaya may takot si Pablo na ituro ang katotohanan. Baka mamaya hindi sila maligtas, kundi akala nila ligtas sila dahil mayroon silang pinanimulaan. Verse 4, ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa pamamagitan na mapang-akit na mga salita ng karunungan, kundi sa pagpapamalas ng Espiritu at ng kapangyarihan. Pinubaya nga sa Espiritu na kayo'y subukin, na kayo'y bigyan ng talino, karunungan at pananampalataya, para sa nampalataya sa ipinangaral ni Pablo. Yun ang layunin niya. Ang sabi sa verse 5, upang ang layunin niya, ang inyong pananampalataya ay huwag maging batay sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Nakita natin, hindi po sa husay ng mga ngaral. Ang batayan, paano ipinapangaral si Kristo sa kanilang buhay. Sila ba'y nagsisisi ng kanilang kasalanan? Nakikita ba nila na sila'y makasalanan? Nakikita ba nila na si Kristo lang tanging nilang pag-asa? Kaya nga, ang Ebanghelyo ay Espiritu. Sabi ni Jesus Christ, ang salitang sinabi ko sa inyo, John 6:63, ay Espiritu. At ang Espiritu ay nagbibigay ng buhay. Anong conclusion? Anong pong diksyon na makuha natin dito, mga kapatid? Bago tayo magtapos. Sa lahat po ng aking sinabi na pangalangin po, mga kapatid. Mag-ingat kayo sa budol-budol ng inyong kaluluwa. Alam niyo, mabudol tayo sa material kami. Nabiktima kami. Pero alam niyo, gumaling lang ito, pinagaling ng panahon. Kung sabihin, may providensya ng Diyos na muling ibalik sa iyo, anumang naging kulang sa iyo. Pero kasabihan kasi, pinagaling ng panahon. Pero walang panahon nagpapagaling kundi tanging providensya ng Diyos. Pero kapag kakaluluwa ninyo ang nabudol, wala pong pagpapagaling ng panahon dyan. Impyerno talaga. Impyerno talaga. Kaya huwag kayo magpapaniwala. Kahit ang pusang panina. Kaya ang aral ko, ito. Una, lagi nating tandaan na ang gospel o ang ebanghelyo ay hindi basta pangangaral ng salita. Hindi basta pangangaral. Napakarami pong nangangaral, kahit sa kalsada. Pero may kapangyarihan ba yun? Ang salita ng Diyos ay tulad ng binhi. Walang sinong nasa tamang utak na tao na nagtatanim ng binhi, tinatanim niya sa pader, o sa bato, o sa singit ng hindi niya itatanim doon, dadaalan niya, hindi tutubo. Itatanim niya sa tamang lupa. Di ba, mangangaral ka sa kalsada? Ang tao, padaan-daan, walang nakikinig ng pangyayari, paano ka pang magtanim? Pero kung sa iglesia, tulad dito, isang oras tayo rito, natatamnan ka. Natatamnan ka. Kaya ang ebanghelyo po, hindi lang basta pangangaral. Ito'y kapangyarihan ng Diyos sa ikaligtas ng bawat isa na nandito. Ito ang magmumulat sa iyo sa katotohanan. At dahil itong katotohanan, alam nyo, may iwas tayo sa marami pang kamalian sa ating paligid. Pati yung budol-budol. Hanggat wala kang totoong takot sa Diyos, kahit dali mong mapaniwala sa anumang mga aral na dumating sa buhay mo. Kahit religious na pa tayo.
Pero ang isang taong may alam ng katotohanan, katotohanan ang makapagpapalaya sa kanya sa mga kanila. Sapagkat ang Ebanghelyo, ito lamang ang tanging makapagbabago ng iyong puso. At ito lamang ang makapagliligtas ng iyong kaluluwa. Mag-ingat po tayo dyan. At kung hindi mo ito pakikinggan, at hindi mo paniniwalaan, masasabi ko lang dalawa. Una-una, ikaw mismo naghahanap ng iyong kapamakan. Sapagkat kahit saan ka pupunta, walang kaligtasan maliban kay Kristo. Maliban lamang sa Ebanghelyo. Kaya yung unang-una, ikaw mismo ang naghahanap ng iyong kapamakan. At ikalawa, ikaw mismo ang lumalayo sa kaligtasan. Alam mo, nakakapalad ninyo eh. Kasi narinig dito ang panawagan ng kaligtasan. Nakikita nyo ang mga kapatid. Mismong buhay nila, minsahin na ng Ebanghelyo. Dahil sila may pagbabago. Ngayon, masabi ko napakapalad mo. Pero dahil ayaw mo, ikaw mismo naghahanap ng kapamakan. Alam niyo, marami pong nabibiktima ng kasamaan. Bakit? Bakit talaga nabibiktima ang mga tao ng kasamaan? Practical way na. Dahil tayo nagmamarunong, akala natin, alam natin lahat ng bagay. Alam niyo yung mga unggoy, yung maliit na unggoy? No? Yung mga amo, no? Nandun yan sa puno. Sa taas. Ha? Nandun yan. Pag sumigaw yung leon, sino unang bumabagsak? Sa lupa. Yung mga mahihina, yung maliit. Pero yung malaki, nagtatakbo pataas. Dahil malakas sila eh. Pag andyan, leon, liit sa rinda. Pero yung mga walang muwang, mahihina, bagsakas, kinakain nila. Yan po ang paglalarawan sa atin. Nakala natin malakas tayo, pero actually, laglag ka palagi sa anumang budol-budol ng kaluluwa mo. Mapapahamak ka. Huwag mo sabihin malakas ka. Kailangan mo ang kapangyarihan ng Diyos. Anong kapangyarihan ng Diyos? Ang Ebanghelyo. Ebanghelyo lamang ang kailangan mo. Kaya tandaan ninyo, sinabi ni Pablo sa Galatia 1:7, muli kong babasahin, Galatia 1:7 hanggang 8, ang sabi niya, hindi sa may ibang ebanghelyo, kundi mayroon ilan na nanggugulo sa inyo na nagnais baluktutin ang ebanghelyo ni Kristo. Subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo, hayaan siyang sumpain. Maging matalino kayo. Narinig din kayo ang ebanghelyo, gamitin niyo ito para huwag kayo mabiktima muli ng mga panluloko. Higit sa lahat, huwag kayong pabiktima ng inyong kaluluwa sa panluloko ng mga aral ng mga tao. Kundi, isuko rin yung buhay niyo kay Kristo. Siya lamang ang tanging tagapagligtas. Siya lamang ang mabuting balita ng kaligtasan. Bakit? Siya yung Diyos na nagkatawang tao. Naging masunurin ng Ama at tumupad sa kautusan, namatay, inilibing at muling nabuhay. Walang iba. Yan ang magandang balita. Tayo na natin. Panginoon, salamat po sa inyong salita. Salita ninyo katotohanan. At salamat po sa Banal na Espiritu na siya pong nagpaunawa sa amin. Nagbigay ng liwanag. Nawa po ang liwanag ito na aming pong taglay ngayon. Gaano man ito kaliit, huwag kami lumiko sa kanan at kaliwa. Kundi patuloy kami lumakad sa liwanag ito. Sapagkat ito ang buhay na kalooban niyo sa mga taong tulad namin na nasa katuluyan. Magligtas kay Panginoon sa pamamagitan ng Ebanghelyo. So, aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus.